Okay, ka-Alpha Adventure Farms. Init ng panahon ngayon, ang taas ng heat index. Dito sa Tarlac City, umaabot ng up to 41 degrees ang heat index, no? Pero yung temperature nasa 37 degrees centigrade. Yung heat index yung nararamdaman ng katawan natin, no? 41 degrees. Bakit ko naman nakwento yan? Kasi may kinalaman dyan yung topic natin sa episode na to. Nasa 6 yung messages na natanggap ko sa YouTube at saka sa Facebook page. Nagtatanong kung ano daw gagawin kapag ka na-heat stress o kaya na may na-heat stroke ang ating mga manok, no? So walang exempted sa atin, no? Maging dito sa kay Alpha Adventure Farms ay may mga ganyang cases din. Natuto na lang kaya nagkakaroon ng preventive measure, no? So heat stress, heat stroke, di ko nababasahin pangalan ng mga nagtanong, dahil pangkabuuan naman itong sasagutin ko dito sa episode natin. So una, ano ba yung senyales ng nahi-heat stress o nahi-heat stroke ang ating manok? Una ay nagpapanting yan, ibig sabihin parang hinihingal, breathe in, breathe out nang nakabuka ang kanyang beak, ang kanyang bibig, no? Ganyan, yun yung panting. Yung gasping naman, yung isang malalim na pagbi-breathe in. Gaganyan siya, no? Malalim na breathe in, yun ang gasping. Minsan gumaganon ang mga manok natin na nakakaranas ng heat stress o kaya yung papunta na sa nakamamatay na heat stroke na. Mas na yun, kumbaga masyadong matagal na oras na ang under siya sa heat stress kaya na-heat stroke na. Ano pa yung mga clinical symptoms ng na-heat stress or papunta na sa heat stroke yung ating mga manok? Actually, hindi lang manok pati mga pabo, mga bengala, no? Yung nakaupo lang sila, lethargic sila. Ano ibig sabihin ng lethargic? Yung balisa sila or wala sila dun sa normal na ilang ikinikilos na dati naman palakad-lakad, no? Ngayon nakaupo lang, ayaw tumayo. Ayaw nang tumayo, tapos nagpapanting pa sila o kaya naman nagagasping. Panting for air, gasping for air. So, pangalawang symptoms is yung drooping yung kanilang pakpak. Nakabuka yung pakpak nila. Yun ako nakikita Nakabuka yung kanilang mga pakpak, no? So, yun yung mga obvious na symptoms, no? Hindi man present lahat yung tatlong yon, isa man doon kapag tapos alam mo mainit na at ikaw mismong tao gusto mong sumilong din kaagad or umuwi na rin para makapag-aircon or makaligo. Alam na natin na nakakaranas ng heat stress o kaya papunta na sa heat stroke yung nararanasan ng ating poultry animal. So anong ginagawa namin dito as prevention dahil natuto na kami sa mga nagdaang mga taon. So kanina nag-post ako sa Facebook page ni Alpha Adventure Farms. Every morning ang ginagawa ko at pinapagawa ko sa mga tauhan doon sa iba't ibang poultry sites ni Alpha Adventure Farms ay kung deep litter pen yan, ibig sabihin nasa lupa, no? Dapat walang rice hull, walang dayami. Pampadagdag lang sa alinsangan yun no? Wala yun. Buhangin ang ilalagay. No? Basta summer, kahit hindi El Nino, basta summer, buhangin. Mas malamig kasi yun kaysa doon sa rice hull, no? Pagkatapos every morning, mga 6 o'clock, 7 o'clock, i-spray yon ng tubig, no? Para pumresko, no? Yung ambience, no? Every morning yon, walang palya yon, no? Pagkatapos kung may budget naman kayo, yung iba sinasuggest nila magkaroon daw ng sprinklers, no? Or misting systems, yung nagbubuga siya ng mist o kaya nag-i-sprinkle siya ng malahamog na tubig kung may budget, no? Ngayon, kung wala naman ng budget para doon, sapat naman na yung babasain mo yung flooring nila, no? Na lupa na may buhangin. Kung ang flooring naman ninyo ay sementado, nakaplatada yan, mas maigilagyan nyo ng buhangin kasi mas mainit din sa pakiramdam yung flooring no? Na semento, mas umiinit din yun, nag-absorb ng init, no? So lagyan ng buhangin, kahit mga 2 to 3 inches lang din. Yun ang babasain natin nun, no? Kung marumi naman yung buhangin na, syempre kailangan nagwawalis, naglilinis tayo. Hindi po pwede yung halos magkasing kapal na hindumi sa buhangin.
basa pa rin tayo ng basa. So mangyayari nun, magpuputik sa loob. Diba? Pinaghalong buhangin na manipis at saka makapal na dumi ng manok na yun eh. Diba? So, obserbahan din nyo yun. Kailangan malinis din. No? Kung kailangan magpalit ng 2 to 3 inches muli na buhangin sa loob, ilabas yung luma, ipasok yung bago. Okay? So, ano pang ginagawa namin dito? Yung mga basahan namin dito, mga sirang tuwalya, mga sirang damit, minsan nabili din sa ukay-ukay, binabasa yun, binababad sa timba. Regular na tubig lang naman. Minsan naglalagay din kami ng ice packs or yelo doon sa drum. Doon nakasawsaw, nakababad yung mga tuwalya. Tapos hindi namin pipigain ng husto. No? Ilalagay namin doon sa kanilang, nagpapalagay ako ng elevated matting. Yung may mga 8 inches lang naman na paa. No? 6 to 8 inches na paa. Doon ilalagay yung mga binasang tuwalya, mga damit, no? Na mayroong yelo doon sa drum. Kahit walang yelo, kung para sa inyo magastos yung naglalagay pa ng yelo, edi wag na maglagay ng yelo. Basta cooling effect kasi yun eh, no? Cooling effect. Ilalagay doon sa elevated matting, no? Huwag doon sa buhangin eh, magdudumi. Magdudumi lang, no? I-absorb ng buhangin ng mas mabilis yung moist doon sa mga tuwalya or mga sira-sirang damit. So makikita nyo naman yung mga manok minsan uupo doon sa mga tuwalyang yun. Kasi alam naman nila eh, may common sense din ng mga yan. Alam nila na papepreskuhan sila. Okay? Ano pa? Basically yun lang ang remedyo ko doon, preventive measure ko doon. Every morning babasain yung flooring nila, nabuhangin ang sapin or pinakaapakan nila, buhangin, hindi sementado, ano? And then dun sa elevated matting, naglalatag kami ng binasang mga tuwalya o mga sira-sirang damit na dapat good absorbers naman ng tubig. Huwag yung made up of nylon. Baka pagkasawsaw mo, pagkaano mo, ilang minuto lang, evaporated na. Wala rin kwenta pagka ganun, no? Tapos, pangatlo, kailangan hindi sila nawawalan ng tubig. Alam nyo ba na yung mga manok, kapag lumampas na sa 27 degrees centigrade ang nararamdaman nilang init or yung maging hindi heat index para sa kanila, sabihin na lang natin yung temperature na lang, 27 degrees centigrade. Basta tumaas doon, mainit na para sa kanila yon. Maalinsangan na para sa kanila. Kaya yung tubig, kapag once a day lang talaga kayo naglilinis at sa tanghali at sa hapon walang palitan na yon, tinatamad, halimbawa, medyo walang gana na yung manok na uminom nun. At ang tendency doon, magiging dehydrated ang manok natin. So, kailangan we make sure dito sa akin, sa Alpha Adventure Farms, 3 times a day. Kung kaya ng 4-5 beses, mas maganda. Sa mas mga strictong poultry, yung mga malaking poultry talaga, continuous yan. Meron silang watering system, no? Doon sa mga mano-mano naman, nung nag-aaral pa ako, ang ina-advise, kung kaya ng mano-mano na every 2 to 3 hours magpapalit, do it. No? Doon sa mga may pera naman to automate it, kaysa naman sa laborious siya, every 2 to 3 hours may taong nagmamano-mano, naglilinis, nagpapalit ng tubig, i-automate mo na nga lang, minsan ang gastos. Bawi ka na lang doon sa benta, sa sales, no? Sa ROI mo. So, tubig. So, 3 bagay, binabasa ang flooring, naglalatag kami ng mga binasang mga tuwalya o sira-sirang damit na good water absorbers sa mga nakalatag na plastic matting. Kung elevated brooding pen naman yan, wala kang babasaing apakan. Siyempre, elevated na nga. Alangan naman na bumberuhin mo pa yung floor matting nila. Ito at gusto sa ilalim yun, may silong. So maglalatag na lang kami nun ng mga tuwalya o mga damit na binasa. Okay, tapos pangatlo nga yung tubig. Kailangan palaging fresh yung tubig nila para may gana silang mag-rehydrate. Pwede rin na yung lagyan ng kaunting yelo para medyo lumamig, no? Pero wag naman ninyong gawing parang blocky-blocky na yung yelo, no? Kaunti lang para lang mas bumaba doon sa room temperature yung temperature ng tubig para mas maging
attractive para sa kanila for them to rehydrate. No? Yan ang preventive measure lang. E paano naman kung parang agaw buhay na yung manok mo? No? Parang tinatawo na siya ni San Pedro. May experience na ako sa ganyang mga cases. So ang ginagawa ko, for emergency cases, isang timba na merong medyo malamig na tubig. Medyo take note. Huwag dapat yung kahit ikaw mismo pag binuhos sa'yo, mabubisit ka sa lamig. No? Bakit? Makakasama ba sa manok yon? Yes. No? Yung abrupt na switch ng temperature from yung naiinitan siya, no? Na-heat stroke na nga siya, no? Tapos biglang ganong kalamig, ang mangyayari niyan, magkakaroon ng body shock. Ay ano ngayon kung nagkaroon ng body shock? Anong ngayon? Ikakamatay niya yun. Ikakamatay niya. Gusto niyo malaman? Gusto niyo subukan sa mga manok niyong na-heat stroke? Kung gusto niyo subukan, nasa sa inyo na yan. Yung naghihingalong parang agaw buhay na, subukan yung ibaba doon sa sobrang lamig na tubig. Imbes na maagapan nyo yan, baka mamaya ititinolan nyo yan. Okay? So, dapat medyo malamig lang. Kumbaga, hindi yelo talaga, ice water lang. No? Pero, taasan pa ng kaunti yung temperature kumpara doon sa baba ng temperature ng ice water na alam natin. Malamig na yung ice water, kahit ice water lang yun. No? So, yun ang mga remedyong ginagawa ko kapag emergency cases na talaga. Idagdag ko pala doon sa 3 preventive measures, pang-4. Ito ay kung kakaunti lang naman ang inyong mga manok, kung mga 10 or below. Kasi kung nasa 100 plus na and above, or 100 plus, hindi na practical itong ika-4 na idadagdag ko sa preventive measures. Ano yun? Ano yung ika-4? Kuha ka ng tabo, may tubig, basahin mo yung kamay mo, tapos hilamusan mo yung mukha, sausaw ulit yung palad mo dun sa tabo, tapos hilamusan mo yung pakpak niya, kilikili niya, tsaka yung pitso, tsaka yung puwitan. No? Kaysa doon sa ilublob mo siyang buo na parang basang-basang naliligo, wag naman ganun. Everyday na lang silang ganun. No? Basahin mo lang, hilamusan mo lang yung kanyang katawan. No? Hindi siya soaking wet. Baka naman kunyari ganun ang ginagawa mo, pero katumbas naman pala yun lang parang inilublob mo na siya sa tubig. Ba't di mo pa pinaliguan ng tuluyan kapag ganun ang ginawa mo? No? So, ika-4 yun, applicable yun kung mga 10 or below lang. Kasi kung may 100 nga yan, baka maghapon mo na lang ginagawa yun. Wala ka ng ibang natrabaho. Okay? So, yan ang, may naisip pa ako. Panglima. Kailangan, walang problema sa housing program. No? Yung orientation ng pabahay. No? Kasi kahit na ginagawa mo yung 4 na binanggit ko kanina, kung buong area pala ng mga manok naman nasisinagan ng araw, during sunrise at saka sunset, baliwala din. Baliwala yung preventive measures. So, kailangan yung housing program na tinuro ko dun sa aking online chicken farming seminar, naka-attend ka na ba? Kung hindi pa, i-click mo yung link dyan sa description ng video na to, mag-register ka na dun sa chicken farming seminar ni Alpha Adventure Farms. Online yun, pre-recorded, na hindi siya live, hindi siya face-to-face. Naka-record na yung mga video ko dun. Walang cut. 4 na oras akong tuloy-tuloy na nagsasalita sa Module 1, 2 oras akong tuloy-tuloy na nagsasalita sa Module 2, at 1 oras almost ako nagsasalita doon sa Module 3. Almost mga 7 hours lahat yon, 3 modules na yon. So mag-register ka doon. Kahit hindi live yon, kahit pre-recorded lang ang mga video, meron ka naman 30 days na libreng technical support via email. Ibig sabihin, habang nakikinig ka sa akin sa mga video ko, i-take note mo yung mga tanong mo, and ipadala mo sa akin sa email, ako mismo ang sasagot. Baka sagutin ko pa sila in a video format as well, kagaya nito. Kung hindi man doon sa mismong email. So, ganun din, no? Kahit hindi siya live, parang live na rin, kasi sasagutin ko naman yung mga follow-up questions ninyo. At least, hindi nyo kailangang mag-file ng vacation leave para lang sa seminar, or hindi nyo kailangang mag-cancel ng appointment. Meron kayong 1-year access doon. Hindi compulsory na kung mo nag-register ka ngayon, dapat ngayon umpisahan at tapusin mo. Hindi.
meron kang 1 year. Kung gusto mong mag-register ngayon, pero umpisan mo palang panoorin next month, nasa sayo. No? Basta importante, within the 1 year period, matapos mo. Kasalanan mo na pag hindi mo natapos yun. Binigyan ka ng 365 days eh. No? At merong e-certificate upon request sa email. Bibigyan kita ng certificate na katunayan, umattend ka at pinag-aralan mo yung kung anong module man ang binayaran at registeran mo kay Alpha Adventure Farms. So, yun, yung housing program, mahalaga yun. And then, maglagay din kayo pang-anim, nadagdagan ko na nadagdagan, no? Continuous na pumapasok sa utak ko yung mga ginagawa ko before. At ginagawa ko pa rin naman, depende sa sitwasyon. Kasi kung hindi naman ganun kagrabe ang heat stress na nararamdaman ng mga manok namin, bakit ko gagawin lahat? No? Depende yan sa nakikita ko. Halimbawa, hindi naman sila gaanong nagpapanting. Okay na yung pinapapalit ko yung tubig nila 3 times a day. Medyo gumrabi yung panting na may kasamang gasping. Maglalagay ako ng electrolyte dun sa tubig nila. Ano naman ang pwedeng lagay na electrolyte dyan? Yung molasses. So, pwede kayong bumili kay Alpha Adventure Farms ng molasses. 1 kutsara sa bawat 1 litro. 1 tablespoonful per 1 liter of water. May laman niya kasing potassium, magnesium, tsaka chloride. Yun ang composition ng electrolyte. No? Kayo ba inaalam nyo? Ano ba yung ikina-electrolyte ng electrolyte? Research na ba yan? May nagturo na ba sa inyo? Tandaan nyo yung 3 binanggit ko. Potassium, magnesium, and chloride. So, wala kang halimbawa, wala kang molasses. Gusto mo mong bumili sa akin, halimbawa, ongoing na heat stress ng manok mo, alang umorder ka pa lang sa akin, baka bukas ko pa ma-deliver yan. Or maipa-deliver. So, emergency. Anong gagawin mo? Punta ka sa kusina. Sa kusina ninyo. Ito, hindi kalokohan to Hindi ito kalokohan ha. Baka iniisip nyo, papakuha ko yung kutsilyo, papakate ko na yung manok. Hindi ganon. Hanap ka ng luya, ginger. Kasi ang ginger, meron siyang potassium, magnesium, and chloride din, no? na content. No? So, dikdikin mo yun. Dikdikin mo. Hanggang sa makatas yun. Kung may blender ka, di blender mo din. Tsaka yun ang ihalo mo doon sa tubig niya. Yun ang pinaka workaround mo habang wala kang molasses. Mas maganda siyempre yung molasses kaysa dun sa MacGyver mo lang, so to say. Pinaraan, ginawan mo lang ng paraan kasi wala kang molasses no? So, yun ang isa sa mga ginagawa ko, no? Pero dahil meron akong Oriental Herbal Nutrients, yung Oriental Herbal Nutrients kasi na proprietary formula ko, meron na siyang molasses, meron na siyang ginger, at meron pang ibang mga sangkap doon na may taglay din na potassium, magnesium, tsaka chloride. So, yun na lang ang nilalagay ko, no? Pero nilalagay ko lang yun tuwing yung kain nila sa hapon, hindi sa mismong kainit-initan ng araw, sa hapon na hanggang gabi na yun, no? At yung tubig nila medyo malamig. No? Kasi meron ding pampainit effect kasi yung OHN ko Naaalinsahan ka na, naatake ka na nga sa init, painitin mo po ba yung manok? Siyempre hindi. So gagawin mo, medyo malamig yung tubig nila, tsaka mo gagamitin yung OHN ko. 2 kutsara sa bawat 1 litro. Yun ang ginagawa ko. Pwede nyo bilhin sa akin yan, whether OHN or molasses, pwede nyo orderin sa website ni Alpha Adventure Farms. Wag lang yung luya. Pumunta na kayo ng palengke nyo. Hindi ako nagbebenta ng luya. Okay? So, ano pa yung mga tanong dito? Basically, yun lang. Generalize ko na kasi iba-iba yung pagkakabalangkas ng tanong, pero din ang punta nun Anong gagawin? Paano mape-prevent? Sa 2 bagay lang naman. Kaya yun ang tinakel ko sa video na ito. Okay? So, kung gusto nyo matutunan yung kabuuang programa ko sa chicken farming, mas maganda, mag-register na lang kayo dun sa binanggit ko nga na pre-recorded chicken farming seminar. Para at least nasa tamang pagkakasalansan ng bawat topic, hindi yung labo-labo kagaya sa YouTube channel. No? Sa YouTube channel ko, yes, informative sila, pero may araw na sisiw siya, kinabukasan, malaki ka agad. Kinabukasan, itlog na naman. So, labo-labo. Dun sa chicken farming seminar ko kasi, mula sa itlog, makikita nyo, papalaki na siya. So, organized.
no? Hindi siya labo-labo yung topic. Okay? So nasa description ng video na to, lahat ng links na dapat yung i-click. Mas maganda, dumiretso na lang kayo sa alphaadventure.com. Kalikutin na lang ninyo yung website. Simple lang naman ang pagkakagawa ko sa website na yan. Self-explanatory naman, karamihan ng mga lahat ng words na ginamit ko dyan. No? So, anyway, kung meron kayong mga katanungan na hindi ko nasagot dyan sa website o sa video na to, i-comment nyo lang or mag-text na lang kayo sa 0917-162-9758. So, sana nakatulong sa inyo. Or sana makakatulong sa inyo or nakatulong sa inyo ang episode na ito. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.